Magandang hapon, Pilipinas. Ayun na nga, yung nangyari kay Yusek Cabral. 'Di ba? Parang ang dami-daming anggulo na nagsasabi yung mga tao. Pero ako lang, gusto ko lang magbigay ng opinion dun sa anggulong nagpakamatay daw siya. 'Di ba? Hindi ako maniniwala na magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon. Alam niyo po bakit? Kasi obviously, nakita nyo naman po yung itsura niya, di ba, balidosa siya, yung maayos siya, kasi she improved her looks. Yan, dermatologist, cosmetologist, yung mga cosmetic thingy. So, I don't believe na tatalon siya para magpakamatay. Yung mga ganyang personality, character na ganyan, na balidosa, na maalaga, na maayos, ang way ng pagpapakamatay niya, ng possible pa, is sleeping pills, matutulog lang. So, kung magpapakamatay siya, hindi siya tatalon. There's something wrong with her death. Sa pamilya niya, condolence po, and may you rest in peace, Yusek Cabral, at naway before po to nangyari sa inyo at sa kanya, ay nabigay niya yung mga tamang ebidensya or mga nalalaman niya or nakapag-confess siya or kung hindi man siya talaga nagpakamatay, na sana may nahingan siya ng tulong para mabigyan niya ng kanyang mga kaalaman or nilalaman ng kanyang yung nawawala ng computer daw niya sa DPWH, sabi nga, 'di ba? So again, yun, hindi po ako naniniwalang nagpakamatay siya kasi nga, 'di ba? Nakita niyo naman siya, maayos siya sa sarili niya, tapos kung papakamatay ka, tatalon ka, 'di ba? Yung papakamatay ka na pangit, di papayag yun pag ganun. Sa akin yun lang naman, ha. So anyway, yun lang ho. Dun naman sa driver niya, nakapagtaka lang din na ba't mo iniwan yung amo mo, knowing that na alam mo na may pinagdadaanan din siya na critical, na alanganin. Hindi naman sa sinisisi kita, pero sana hindi mo na lang iniwan. Pero well, amo mo yun eh, baka hindi ko alam gaano siya ka-strict, baka magagalit din sa'yo. Kung ano man yun, kung meron ka ring alam at ano man, sana magsalita ka rin para na rin sa amo mo. Ingat po kayo and have a wonderful weekend. God bless. Bye.